Tayo po ay dadako na sa Word of God. I love the way you worship the Lord. Mga kapatid, sa simula pa lang mga kapatid, na-revive na ako kanina. Sa pagpupuri pa lang mga kapatid, sa awitan pa lang, naramdaman ko mga kapatid, yung pagkilos ng ating Panginoon. Let us just maintain the atmosphere of worship. Amen. Dahil hindi pa tapos ang ating Panginoon. Mayroon siyang gagawin ngayong umaga, mga kapatid. Hallelujah. Let us increase our expectation sa kung anuman ang gagawin ng ating Panginoon. Because we believe that something good and even miracle is going to happen, mga kapatid, this morning. Hallelujah. So as you remain standing, open your Bible in the book of Philippians, chapter 2, verse 13. Basahin po natin ito, mga kapatid. Praise the Lord. Philippians chapter 2, verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Sapagkat Diyos ang gumagawa. Alam nyo ba, kahit anong talento mayroon tayo, pag hindi gumawa ang Diyos, we are nothing. Amen. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Hallelujah. May request Pastor Juric to lead us in prayer. Sir? Hallelujah. Let us pray, Panginoon. Hallelujah. Nabasa na pong yung mga salita. And Lord God, we know that you have anointed your word. Yes. Hallelujah. Nakatayo na pong yung gagamitin sa oras na ito upang mangaral sa amin, Panginoon, ng yung mga salita, Yes. Pastor Randy Rosare. Lord, we pray for your anointing to continue to flow upon him. Hallelujah. Use him as your mouthpiece as he speak your word today, Lord God. Do what you came to do in our midst, O Lord Jesus. Lord, we are expecting something from you. We are expecting something great from you, God. Hallelujah. We thank you so much and we glorify you. This we pray in Jesus' name. Amen. Can we worship the Lord together? Amen, 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 amen. Praise the Lord. So we believe that the God of the North, He is the God of the South. We speak different dialect, but we serve the one true God. Amen. Ang revival doon sa amin sa South, siya rin ang Diyos na magre-revive sa atin dito sa North, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kagaya po ng ulan na ito ay galing sa evaporation. Amen. Without evaporation, there will be no rain. Amen. Kaya kung nais nating uulan ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid, our worship must be evaporated from the bottom of our hearts, mga kapatid. Na yan ay paiilan lang doon sa trono ng ating Panginoon. At yan din ang bababa sa atin, mga kapatid, to ignite our sacrifice of work. Amen. Sa kabila ng Diyos na iisa lang ang ating pinaglilingkuran, but I believe we are facing different situation in this life. Iba-iba ang ating mga pinagdadaanan, mga kapatid. Kaya ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi dapat nakadepende sa ating mga circumstances in life. Amen. So this morning, I would like to bring to you this message, no matter what and how you feel, God is working. Amen.
No matter what and how you feel. Iba-iba ang pakiramdam natin. Amen. Pero anuman ang ating pakiramdam ngayon, gumagawa at tumatrabaho ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Kamayan niyo po ang inyong katabi. Sabihin mo, anuman ang pakiramdam mo, may gagawin ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Praise the Lord. Malaya na po kayong makakaupo. Amen. May mga Kristiyano na minsan nakadepende ang kanilang pagpupuri sa pakiramdam or emotion. Feelings. Everybody say feelings. A generalized bodily consciousness or sensation. An emotional state or reaction. A sensation experienced through these senses. Alam niyo mga kapatid, may mga taong nagsasabi sa atin, tayong mga Pentecostal daw ay mga emotional. Mga kapatid, may katotohanan po yun, pero kailangan nating unawain. You cannot worship God without having emotion. Amen? Sa sasakyan, meron tayong tinatawag na starter. Naunawaan niyo mga kapatid? Ha? Kapag walang starter, kaya nga starter ang tawag doon eh. Iyon ang taga-start. Pero pag umandar na ang engine, bibitawan mo na ang starter. Naunawaan niyo po mga kapatid? Hindi ka pwedeng magbabad sa starter. Masusunog yun. Amen. You cannot worship God without starter. And sometimes, ang emotion natin ang nagsisilbing starter ng worship. Pero hindi ka dapat mag-stay sa emotion lang. Because I don't believe that emotion is worship. But you need an emotion to start your worship. Hello? Praise God. Paano ka mag-worship sa Diyos without, parang robot? Hallelujah. Praise the Lord. Kailangan natin ng emotion, mga kapatid. Pero hindi lamang emotion ang kailangan pagdating sa pagpupuri. Mga kapatid, alam niyo po, sa buhay natin, in reality, sa paglilingkod sa Panginoon, may mga sitwasyon sa buhay natin na masarap magpuri. Kung ikaw ay na-promote sa trabaho, masarap magpuri. Kung ikaw ay pinagaling sa karamdaman mo, masarap magpuri, masarap mag-worship sa Panginoon. Pero hindi lahat ganon. May mga panahon na tayo ay nasa valley, nasa discouragement, and you don't feel like to worship the Lord. Pero hindi nangangahulugan na wala ang Diyos. Hindi nangangahulugan na hindi na natin siya pupurihin dahil lang sa may mga bad circumstances sa buhay na ito. Tandaan natin, if He is the God in the day, He is also the God in the night. If He is the God of the good time, He is also the God in the bad time. Because He is the God of all season. We face different season in life, mga kapatid. Sa Pilipinas, ilan ang season? 2. Summer. Ilan ba ang season sa Baguio? Mga kapatid. Sa ibang bansa, mayroong winter, spring, summer, fall. Di ba sa awit? Kaya ko nga nalaman eh. Amen. Pero sa lahat ng seasons na yan, kahirapan, karamdaman, kanina may mga pinag-pray tayo ng mga kapatid na nasa hospital, pero alam nyo po, mas nagiging makadiyos ang tao pag nasa hospital. Masarap mag-evangelize, pastor. Sa hospital.
Dahil kahit hindi mo sila pinapansin, ikaw ang i-request, pwede nyo rin po ba akong ipag-pray? Pero pag makita mo yan na walang sakit, di ka papansinin yan. Mga kapatid, isa sa mga ini-enjoy ko mag-evangelize, mag-share ng Word of God, na ang mga tao ay very attentive, willing to listen, mga kapatid, willing to accept the gospel, ay ang mga taong nasa hospital. Kaya pag nag-evangelize ako sa mga taong ayaw tumanggap sa Panginoon, sinasabi ko sa sarili ko, see you, maybe in hospital. O sa panahon na ikaw ay may problema, kakailanganin mo ang sinasabi ko. Maaring ngayon, hindi mo nare-realize, mga kapatid. Pero time will come, marirealize mo, kailangan mo ang salita ng Diyos. Amen. So mga kapatid, hindi emotion lamang ang kailangan natin sa paglilingkod sa Diyos. Kasi ang emotion, ito po ay nagbabago. Amen po? Siyempre, masarap mag-worship kung sinagot ka ng nililigawan mo. Kaway-kaway sa mga, ang daming young people. Mga kapatid. Eh kung nabasted ka ba, ay ganun ka pa rin tumalon? Ganon ka pa rin ba magpuri? Kung ikaw ay frustrated, disappointed, tisod, mga kapatid, ang lahat ng mga pangyayari sa ating buhay sa araw-araw ay hindi dapat nakaapekto sa ating paglilingkod at sa ating pagsunod at sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. So we have 5 senses. Amen. 5 human senses, enumerate natin. Sense of sight. Alam niyo mga kapatid, using our 5 senses, hindi natin dyan ma-encounter ang Diyos. Nakita niyo na ba ang Diyos? Sino dito ang nakakita na sa Diyos? Ako, pastor ako for 24 years, pero di ko pa nakita ang Diyos. Amen? Kayo, nakita nyo na ba ang Diyos? Ha? Pastor, nakita ko ang Diyos sa balete. Hindi yun Diyos. Because the nature of God, He is invisible. We know, John chapter 4 verse 24, God is Spirit. Amen. And when you say Spirit, hindi mo siya makikita ng yung naked eye. God is Spirit. That's why when we worship God in spirit and in truth. So sa ating sense of sight, hindi natin dyan ma-encounter ang Diyos. That's why when we pray sa mga bisita, we close our eyes. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit pag kayo nagpipray, nakapikit ang iyong mata? Sabi ko sa kanya, kasi ang Diyos Espiritu. Para di ka ma-distract pagkausap mo siya, you better close your eyes as you open your heart. Amen? Amen? Praise God. So sa sense of sight, wala dyan. How about hearing? O sino dito ang makakapagsabi na narinig nyo talaga mga Bible School students? Di ba nung in-interview kayo, sinabi nyo, tinawag kayo ng Diyos. O let me ask you, talaga bagang narinig nyo? O sino ba dito yung, anong pangalan ng estudyante? Okay. Pwede ba may mag-volunteer na student? Let me know your name, Brad. Anong pangalan mo, Brad? Ha? Brother Tyron. Kyron. Narinig mo ba talaga na sinabi ng Diyos, Kyron, tinatawag kita? Di ba hindi? Pero naniniwala kang tinawag ka ng Diyos. Ako mga kapatid, hindi ko rin naman narinig na, Randy, tinatawag kita. Si Samuel lang ang may ganon. Mga kapatid. Aywan ko dito sa ibang mga tinawag din ng Panginoon. May mga kakaibang mga ganon pangyayari na tinawag. Ang iba, nagsisinungaling din. Mga kapatid. Para lang pumasa. Ha? Naalala ko nung in-interview kami sa Acts.
pinapakinggan ko yung sinabi ng iba, tinawag din sila. Hindi, tinawag din ako. Kapatid. Ha? Ang mas narinig ko ay yung sinabi ng pastor ko. Ha? Na para tumino ka, Randy, mag-Bible school ka. Yun ang naririnig ko. Hindi ko nare-realize sa panahon na yon, natinig na pala ng Panginoon yon. Ang hinahanap ko sana, yung si Lord talaga. Panginoon, kung tinawag mo ako, mag-usap tayo. Dahil nababasa natin si Moises, kinausap ng Panginoon. Ha? Eh ngayon, may pastor na tayo. O sino ba ang pastor ni Moises? Yung mga taong tinawag ng Panginoon, personal. Wala silang makinikilalang leader. Sino ang pastor ni Moises? Mga kapatid, wala. Si Abraham, kinausap ng Panginoon. Pero tayo, may pastor na ba kayo? When you listen to your pastor, you listen to the voice of God. Sabi ng pastor ko, mag-Bible school ka para tumino ka. Pwede naman tumino kahit di mag-Bible school. Tapos nung nasa Bible school na ako, may mga kaklase kong hindi matitino. Nagkaroon ng katanungan sa akin. Akala ko ba paaralan ito ng patinuan? Ha? Eh bakit may mga kaklase ako hindi matitino? So binalak kong mag-quit. Pero sabi ng pastor ko, huwag kang tumingin sa kanila. Ang purpose mo dyan, para magpagamit ka sa Diyos. Huwag mong pakialaman ang buhay ng iba dyan. Kung may nakikita ka dyan, na para bang questionable sa'yo, mind your own business. Eh, kaya nga ako rin, nasabihan din ako sa Bible school na wala akong future. Mga kapatid. Pero hindi pa pala tapos ang Diyos. Amen? Kung titingnan nyo yung mga unang chapter ng buhay ni Peter, puro palpak. Nabibless ba kayo sa mga unang chapter ng buhay ni Peter? Ha? Mayabang. Panginoon, iiwan ka ng lahat, ibahin mo ako. Para ba kung magasa ngayon, Lord, iba to. Mabackslide man sila, pero ako, iba to. Parang ganon. Iiwan ka ng lahat, pero ako hindi. Pero pagkatapos yan, sabihin nyo, napahiya din siya. Kaya mahirap talaga magbida-bida. Dahil mismong, amen? Ha? Mga kapatid, mahirap magbida-bida. Dahil ang nagpahiya kay Pedro ay ang mga sinabi niya. Mga kapatid. Kaya, less talk, less mistake. So mga kapatid, yung mga unang chapter ng buhay ni Pedro, hindi ka mabibless. Pero wag ka, hindi pa dyan tapos ang Panginoon. Kaya sa mga estudyante, kahit iniisip nyo na kayo na ang pinakamahina, yun nga ang hinahanap ng Diyos. Amen? Yun nga hinahanap ng Diyos. Because He is the source of strength. Amen. Iniisip mo na ikaw na ang kami nga, top 10, nag-aagawan kami, mga kapatid, sa top 10, na mga walang future sa ministry. Yun pala ay proseso lang ng Panginoon. And when you turn to the next page of Peter's life, ma-amaze ka kung paano siya ginamit ng Panginoon, mga kapatid, na ngayon pinapangarap ko yung naranasan ni Pedro, isang preaching, 3,000 souls ang nabaptize. Pero ngayon mga kapatid, malapit na siguro mag 3,000 ang preaching ko. Wala pang gaanong nababaptize. Pinapangarap natin yung mga narating ni Pedro. Pero sa mga unang chapter ng buhay niya, hindi ka mabibless. Nanaga pa siya. Mga kapatid, kaya wag nating husgahan ang ating kapatid base sa nakaraan. Kung hindi pa tapos ang Diyos dyan, mapapahiya ka.
Mababalitaan mo na lang kung paano yan gagamitin ng Panginoon. Magpakumbaba lang tayo sa Diyos, mga kapatid. So, sa pangalawang senses ng tao, hindi naman natin dyan na-encounter ang Panginoon. How about smell? Naamoy nyo ba ang Diyos? Di ba? 5 senses yan eh. Sense of sight, hearing, and smelling. Ano ba ang amoy ni Lord? Wala, hindi natin ma-encounter ang Panginoon using our sense of taste. By the way, ang sarap ng pinakain ni Pastor Joric and Ma'am kahapon. Ha? Nag-enjoy yung aming dila. Ha? Pero pagdating sa spiritual, hindi mo magagamit ang iyong dila. Hindi siya dumadaan sa ating 5 senses. Sense of touch, hindi rin, mga kapatid. Pero meron akong i-recommend sa inyo na dito, unlimited ang ating magiging encounter sa Panginoon. It's about the sense of faith. Amen. Hebrews chapter 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya, now faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. In verse 6, but without faith, hindi sinabi na without money, hindi sinabi na without connection, hindi sinabi na without talent and ability. Without faith, it is impossible to please God. Alam nyo ba, mga kapatid, ang nagpapakilos, we know that our God is unlimited in terms of power. Amen. Pero ang naglilimit sa magagawa ng Diyos ay ang sukat lamang ng ating pananampalataya. Amen. Kaya kapag ang pananampalataya natin sa Diyos ay very limited, huwag tayo magtaka kung ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin ay limitado rin. Pero kapag tayo po ay nanalig sa Panginoon at hindi natin nilimitahan ang pagkikilala natin sa ating Panginoon, you will experience the unlimited power from the Lord. Kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti. God is our rewarder. Huwag tayo maghanap ng reward sa tao. Mafufrustrate ka. Gaano ka man kasipag sa ministry, sa church, huwag ka maghanap ng reward sa tao. Ang lahat ng ginagawa natin, do it not to please your leaders, but to glorify the Lord. Kapag ganyan ang ating motivation, kahit hindi ka ma-recognize sa ginagawa mo, it's just okay. As long as na yan ay nire-recognize ng Panginoon. Remember David? May nakaka-recognize ba sa ginagawa ni David before? Wala. Hindi nga siya kasama sa listahan eh. Gaano kasakit yung hindi ka kasama sa listahan ng ayuda? Ha? Di ba masakit yon? Namimigay na tapos wala ka sa listahan. Alam nyo ba na si David ay hindi kasama sa listahan ng mga kwalipikadong tao? Nung naghanap si Samuel ng magiging kapalit na hari sa Israel, kasama ba si David sa mga qualified? Hindi. Mga kapatid, walang nakaka-recognize sa ginagawa ni David, only God. Amen? At yun ang mas masarap, mga kapatid, yung walang nakakaalam sa ginagawa mo, Diyos lang. If you are doing things for God, just work in silence. At hayaan mong ang Diyos ang mag-promote sa iyo. Because promotion
comes not from the east nor from the west. Promotion comes from the Lord, which made heaven and earth. Dumaan na lahat ng mga qualified. Dumaan si Eliab, mga kapatid ni David, mga kapatid, yun ang mga frontliner, ika nga. Ang akala ni Samuel, yun na yun. Ito na si Eliab, artistahin. Ang tangos ng ilong, mandirigma. Ang akala ni Samuel, ito na. Muntik niya nang ma-anoint. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag yan. Hindi yan ang aking pinili. Dumaan yung pangalawa. Ang sabi ni David, ni Samuel sa loob niya, baka ito na. Sabi ng Panginoon, hindi rin yan. And we know the story. Lahat na ng itinuturing na qualified, dumaan. Pero wala ni isa man na napili ng Panginoon. Ang sabi ni Samuel, wala ka na bang anak, Jesse? Alam niyo ba ang sagot ng tatay? Mayroon pa, kaya lang. Pati tatay niya, hindi believe sa kanya. May mga anak ba dito na pati tatay niyo hindi believe sa inyo? Huwag kayong magtampo. Magpakatapat kayo sa Diyos. Hindi man kayo recognize yung importance nyo, hindi man recognize sa family, I tell you, magugulat sila kapag naglingkod ka ng tapat sa Diyos. Hindi nila ma-underestimate kung ano ang gagawin ng Panginoon sa inyong buhay. Imagine, sarili mong tatay, hindi ka tinuring na qualified. Wala na bang ibang anak? Anong sagot ng tatay? Meron pa. Kaya lang. Wala yun. Andon. Mababang uri ang tingin kay David. Pero ginagampanan ni David faithfully, joyfully. Huwag niyong i-underestimate ang mga tahimik pero masaya at tapat na gumagawa para sa Panginoon. May inilalaan dyan ang Diyos na promotion na hindi nga nila ine-expect. Hindi nila pinapangarap. Mga kapatid, never na sinabi ni David, sana maging hari ako. Hindi niya sinabi yon. Mga kapatid, naalala ko si David. Nung sinabi ni Pastor Eugene, mag-preach ka. Panginoon, pati sarili ko, pinagdududahan ko eh. Kaya kung hindi mo ako sasamahan ngayon, bahala ka, mapahiya tayo, Lord. Kapatid, si David, takang-taka siya, pinapauwi siya, umuwi ka raw, sabi ng tatay mo. Bakit? Sino mag-aalaga dito? Basta umuwi ka raw. Dahil sabi ni Samuel, hindi tayo uupo hanggat di siya dumarating. Si David, tahimik lang naman siya doon sa bundok. Pero tapat niyang ginagawa. Wala man siyang pakiramdam na mapupromote siya at magiging hari. Wala siyang ganong ambisyon. Wala siyang ganong pangarap. Alam niyo, yung mga pinopromote lalo ng Panginoon, yung mga hindi tuloy nag-aambisyon. Totoo yan. Gusto niyo maging presbyter? Huwag niyong isipin. Mga kapatid, kasi habang lalo mong iniisip, hindi ka nabubuto. Huwag mong isipin. Basta masaya ka lang gagawa. Just follow your leader. Everybody say amen. Praise God. Mag-interview kayo sa mga official natin ngayon. Pinangarap niyo po ba maging superintendent? Never yan. Pero kapag ang Diyos ang nakakita ng quality na mayroon ka, hindi kayang pigilan ng dyablo ang gagawin ng Diyos na pabor sa buhay.
Amen. Hindi nagtatampo si David. Wala man lang nagbibigay sa akin ng karangalan. Ilang taon na ako nag-aalaga sa mga tupa. Hindi ba nila alam na nanganganib ang buhay ko tuwing may leon at may mga lobo at may mga oso? Hindi man lang nila yan na-realize kung paano ako nanganganib. Walang nakaka-realize. Only the Lord. And I tell you, God, mga kapatid, He recognizes what you are going through. Wala mang nakaka-realize na kapatiran, kahit ang pinaka-close friend mo sa church, hindi alam ang pinagdadaanan mo. Pero kapag nakikita ng Diyos ang iyong katapatan, ang Diyos ay may inihahandang bagay na higit sa iyong inaasam. Siguro gulat na gulat si David, ano? Pagdating niya, dito, luhod ka rito. Na-imagine niyo ba si David? Ano po nangyayari? Na kahit yung day of his promotion, hindi niya sukat akalain. Meron di ba awit? When others see a shepherd boy, God may see a king. Kaya, gawin lang natin ng tapat. Kahit ikaw na ang pinaka sa tingin mo, may maliit na magagawa sa church, gawin mo lang yan. Amen? Gawin mo lang yan. Tagalinis ng CR, alam kong madalas nyo na marinig yan. Pero hayaan nyo bang ulitin ko na ang unang pulpito ko at ministry ay ang map at CR. Ako ang kauna-unahang worker ni Pastor Roland. Nag-preach sa inyo dito, ano? Last. Mas gwapo po ako doon. Pero atin lang, ha? Kasi baka nakaabang siya. Naka-live. Patay. Hindi nyo sinabi agad, eh. Pero magsusori na lang ako. He is my pastor. May kuya. Dalawa lang kami magkapatid na lalaki. Sabi niya sa akin, magpastor ka para hindi na tayo magkahiwalay ng landas. So, ilang beses akong tumanggi. Kapatid. Ang una niyang pinapagawa sa akin, puro linis. Wala namang evangelism. Hindi ka marunong magsalita. Ipo-frontline ka sa evangelism. Ano sasabihin mo? Sa mga kapatid, yan, map. Kahit di ka nagsasalita, may magagawa ka. Amen? Amen po? Alam nga naman ikaw na magturo. Wala ka mga ituturo eh. Magpaturo ka muna. Ayan, map. Kuskusin mo yan. Imoriatic mo yan na bowl. Na kahit wala kang kasama, magagawa mo yan. Iyon ang unang ministry ko. Taga-Tulda. Alam nyo, nung pioneering namin, salamat sa Panginoon, mayroon na kayong sanctuary. Kami po ay biblical masyado kami nung pioneering. Tabernacle. Tulda! Along the Riles. Nagtutulda kami ng malaking trapal tuwing may simba. Mga kapatid. Madaling araw, nagtutulda. Ako ang unang pupunta doon madaling araw. Ako rin ang pinakahuling aalis. Yun lang. Masaya ako na ginagawa yun. Walang allowance. Ngayon, ang mga worker, pastor, may allowance na, no? Sana all. Noong panahon namin, wala. Mga kapatid. Kaya mahirap. Yung ang iniisip mo, anong future? Di ko iniisip ang future. Wala namang future eh. Bakit mo isipin ang future kung wala ka makita? Gawin mo lang in a daily basis yung pinagagawa ng Panginoon. Don't you know that your future is just a result of what you are doing daily? Kaya kung ang ginagawa mo araw-araw ay pagsunod, huwag ka mag-alala sa future. Kung ang araw-araw mo ginagawa ay pagpapasakop, pagsunod sa iyong leader, sa iyong pastor, huwag mong alalahanin ang future. Hindi mo man yan nakikita sa ngayon, pero inihahanda iyan ng ating Panginoon. Hallelujah!
So, pananampalataya, ito ang danger ngayon. We are now living in a generation of advanced technology. Mga kapatid, na lahat ay nagiging madali. Ha? Ang hindi nyo lang madadala sa technology ay ang prayer and worship. Hindi mo yan magagamitan ng AI. Ang prayer ay hindi mo magagamitan ng mga apps. Amen. Ang prayer and worship, hindi ito saklaw ng technology, mga kapatid. Gagawin mo ito. Ramdam mo man o hindi, no matter how and what you feel, we need to pray. We need to worship the name of the Lord. Ramdam mo man o hindi, pupurihin mo siya. Amen. Ang kalaban ngayon ng generation na ito, dahil wala nang imposible halos sa technology, wala nang ganong pananampalataya sa mga milagro ng Panginoon. Nanawaan niyo mga kapatid? Ha? Madali na lang. Alam niyo nung mga panahon na, hindi pa naman ako ganun katanda. I'm only 48 years old, but my head looks like 60 years old. Kaya, okay na yon mga kapatid. Tanggap ko na, maganda naman yung napangasawa ko. Bumabawi. Amen. So mga kapatid, yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Merong nagtanong sa akin, Pastor, ano po ang sikreto nyo sa ministry? Ano sort of sikreto? Wala mang sikreto. Ha? Tinuturo yan sa conference. Pero ano po ang ginagawa nyo sa ministry? Masaya lang ako. Wala naman ako ibang maisasabi sa'yo. Basta masaya ka sa ginagawa mo. Ang mahirap ay nagiging madali. Pero pag di ka masaya, kahit ang dali-dali, ang hirap. Amen. Kaya ang sabi ng Biblia, serve the Lord with gladness. Amen. Hindi sinabi, serve the Lord with talent. Okay man kung may talent tayo. Basta mayroon lang tayong right attitude and good spirit. Amen. Serve the Lord with gladness, with joy. Pag masaya ka, mahirap baklasin sa church yung masasayang tao. At nakikita ko yan sa inyo mga kapatid, sa mga tumatayo rito, nararamdaman ko happy sila. Kasi minsan, di ba, may mga, kahit sa amin mga kapatid, may mga pinatatayo sa Diyos, parang napilitan lang. Parang gusto, uy, bumaba ka na nga dyan, umalis ka na dyan. Mahirap mga kapatid, mahirap baklasin sa church kahit may problema, yung mga masasayang naglilingkod sa Panginoon. Yun lang ang pinakasikreto. Masaya ka sa ginagawa mo. Nagba-Bible study ka, masaya ka. Nag-evangelize ka, masaya ka. At kapag yan ay ginagawa mo, thinking for the glory of God alone, mga kapatid, you will see the result of what you're doing for God. Amen. Wala naman tayong extra talent, mga kapatid, sa ministry. Basta yun lang, tuwing may nagtatanong sa akin, ano ba ang secret? Masaya lang ako. E paano pag may problema? Masaya pa rin. Bakit? Hindi na ba pwedeng maging masaya pag may problema? Tingnan nyo nga ang katabi nyo kung mukhang may problema. Akala kasi natin, hindi na pwedeng maging masaya pag may problema. No! That's not true. Happiness, and to be happy, it's not just a matter of chance. And sometimes, it's a matter of choice. Kasi may mga tao na kahit ano nang gawin mo, nagkingkoy-kingkoy ka na para pasayin, pinipili nilang malungkot. Amen? Di ba minsan kami mga pastor, pag nakita mo malulungkot ang kapatiran, kahit hindi mo balak mag-joke, magjo-joke ka na, lahat na ginawa mo na. Just to keep the energy alive. Pero wala talaga yung mga kapatiran na pinipili malungkot. Talagang wala ka magagawa dyan. Kasi ang kasiyahan, pinipili yan. Kaya kung naunawaan mo na tama ang ginagawa mo sa Diyos, maging masaya ka. Ano man ang circumstances sa buhay mo, mga kapatid, di ba there are situations in life that is beyond our control. Ha? Ano ba ang mga sitwasyon sa buhay nyo na hindi nyo kontrolado? Itsura nyo. Kontrolado nyo ba yan? Alam nyo bang naging problema ko din yan?
Titingin ako sa salamin. High school pa lang ako, may uban na. Paano pa tayo nito makapag-asawa? Huh? There are situations in life that is beyond your control. Anong gagawin nyo sa mga hindi nyo makukontrol na sitwasyon? Magmukmuk? Hindi. Learn to accept things that is beyond your control. Ayaw sa'yo ng nililigawan mo, hindi mo ano yan, kidnapin mo yan. Ayaw nga sa'yo eh. Ilang beses ko yung naranasan na ayaw sa akin. Bahala ka sa buhay mo. I can be happy without you. Pero hindi ko yan nasabi nung binabastid ako ni Pastora. Iyak talaga ako. Imagine, I travel from Bicol to Manila para lang mabastid. Di ko kayang tanggapin. Kaya nagpadrama-drama din tayo. Nadala sa iyakan. Ayun. Umuwing tagumpay. Kasi si Pastora, langit lupa kami. Buti nga, hindi ako impyerno, mga kapatid. Langit lupa. Yung kinalakihan niyang buhay, langit. Ako, muntik na mag-impyerno. Ang kinalakihan ko. Kaya, sabi ng demonyo sa akin, masyado kang ambisyoso. Ha? Pero walang imposible when you pray. Ha? Mga kapatid, ano bang gagawin mo sa mga sitwasyon na hindi mo naman mababago? Ha? Sa church, may talagang mga kapatiran na kahit nare-revive, marites pa rin, hindi mo talaga makontrol yan. Buti na lang wala rito kasi maulan. Wala niya sa Baguio. Mga kapatid, kaya nga pangarap namin makasimba lang sa Baguio, ang sarap ng umuwi sa Bicol. Mga kapatid, may mga sitwasyon na hindi natin kontrolado. Learn to accept things. Embrace. For example, nung pinauwi ako ni Pastor sa Bicol, ayoko sa Bicol. Wala akong nabalita ang pastor na pinagpala sa Bicol. Alam yan ni Pastor Eugene. Wala akong nabalita ang pastor na pinagpala sa Bicol. Nung mamatay yung tatay ko, our former pastor, sabi ng pastor ko, umuwi ka sa Bicol. Ang pakiramdam ko, aapihin mo na naman ako. Ikaw nasa syudad, nasa Maynila. At ako pauwiin mo sa Bicol. Nung umuwi ako sa Bicol, against my will. Pero hindi ko makontrol. Papalag ka sa pastor mo. Boses ng Panginoon yun. So I accept the advice of my pastor. I went to Bicol against my will nung una. Pero anong gagawin ko? Panginoon, alam nga naman lagi akong simangot dito. Walang makukonvert dito. So kailangan kong i-accept ng mga bagay na hindi ko makukontrol. So I embraced my calling. Sabi ko, Panginoon, kahit ayoko rito, wala kasing Jollibee dito sa Bulan. Hindi ka, kung sa Baguio man lang, okay yun, malamig. Ha? Kung pinauwi ako sa bundok, mga kapatid. And I learned to embrace my ministry in Bicol. Alam nyo, nung hindi ko pa natatanggap na ako'y sa Bicol magpapastor, monthly, umuwi ako sa Mother Church sa Blumentritt. Tapos sabi ng pastor sa akin, andito ka na naman. Ang sakit kaya nun. Yung, hindi ka malang na-miss ng kapatid. O kaalis mo lang dito, andito ka na naman. Hindi ko matiis na hindi makita yung... Ha? Ang hirap. Ha? Pero di ko sa kanya sinasabi na siya ang dahilan bakit ako bumabalik sa Mother Church. Kasi nga, tinatansya ko yung sarili ko, langit, lupa, wala pa, malayo pa, agwat. Nung tinanggap ko yung kapalaran ko, dito ako sa Bicol, I start enjoying what I'm doing. Evangelism
Pagsikat ng araw, radio program. Pagbaba sa radio station. Kasi walang naniniwala sa akin. Mga kapatid, nag-evangelize ako na pagkakamalan akong nagsusulisit. Totoo yun, mga kapatid. Buti nga ngayon, nakabarong na kahit papan. Ang luwag pa nga eh. Nung ako yung nagpa-pioneer doon, mga kapatid, sa mga establishment, di ba mayroon silang karatula dyan? No solicitation. Iyaharap yan sa akin. No solicitation. Ha? Walang naniniwala. Then, pinaisip ng Panginoon, kailangan mag-preach ka na hindi ka nakikita dahil mukha mo palang nadi-discourage na sila. Walang maliligtas kung itong mukha lang nakabalandra. Ha? So I start radio ministry. Ang sarap mangaral yung walang magmamata-mata sa iyo. Walang magko-comment sa iyo. Mga kapatid. And I start preaching madaling araw sa radio program. 5 to 6 in the morning. Mga kapatid. Preach ako doon. Buwilong-buwilo. Yung mga, di ba, nanggigigil ka ng mangaral, wala namang makikinig. Mahirap yun, mga Bible student, school student, pag newly graduate ka, para kang sundalo na gusto mo lagi may barilan. Wala namang kalaban. Saan may puputok yun? Ha? So mga kapatid, bumuelo ako sa radio ministry. Hindi, total, di nyo ako nakikita. May isahan ko kayo ngayon. Ha? Preach ako mga kapatid. And after how many months, may mga pumupunta sa station to be baptized. In Jesus' name. Mamaya na kayo pumalakpak dahil may problema pa ako. Ito yung sunod kong problema. Kumakatok doon sa station. Nasaan po ba si Pastor Randy? Yung nagpo-programa. Sabi ko, ako na po yun. Parang nagbabago ang isip. Sis, ako po yun. Ikaw ba yun? Sigurado ka? Ako po yun. Mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. Doon nagsimula. I am what I am today only because of His mercy. Because of His grace. Kaya, yun lang ang advantage natin sa mundo. Having faith to the invisible God. Amen. Dahil kung pag-uusapan ng mga material na bagay, mayroon sila at wala tayo. Ngayon na lang, binibless ng Panginoon. Mga kapatid, ano ba ang pwede nating maging lamang sa sanlibutan kung wala tayong pananampalataya sa Diyos? Wala. The only advantage we have compared to the worldly people is our connection to God. Hallelujah. The Holy Ghost. Kaya nga huwag kang papayag na papasok ka sa church, na uuwi ka na hindi ka mapupuspos ng Holy Ghost. You shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me. Both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Bago mangyari yon, Holy Ghost muna. And without worship, walang Holy Ghost na darating sa atin. Kaya mga kapatid, it's about time na lalo pa nating i-improve ang quality ng ating pagpupuri na hindi nakadepende sa ating mga moods, na hindi nakadepende sa ating mga sitwasyon. May pera man o wala, magpupuri ako sa iyo, Panginoon. May promotion man o wala, may opportunity man o wala, I will worship your name no matter what. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Amen. When I went to Bicol, the whole province of Sorsogon, dalawa lang ang pastor. UPC pastor. Kasi yung tatay ko, yung una, namatay, ipinalit ako, and my classmate in Matnog. Ayan. Kaya lagi kaming nagwe-fellowship. Ha? Kumusta ka dyan, classmate? Ito, di ako kumain kagabi. Magkita tayo bukas, at least dalawa tayong gutom. Praise the Lord.
Eh di ba, yung mga hindi mo kontrolado, enjoy mo na lang. Amen? Hindi mo gusto yung katabi mo, enjoy mo na lang. May mga sitwasyon kahit sa church na hindi natin kontrolado, masisira lang ugali mo pag pinakialaman mo. Amen? Pag-aralan mong palipasin ang mga bagay na wala namang epekto sa'yo. Ha? Mind your own commitment to God. May mga nangihina, kung may encourage mo, do it. Pero kung ayaw makinig sa'yo, just enjoy what you're doing. Amen? So ano ba ang gagawin natin? 16 towns, 2 lang tayong pastor. Mag-crusade tayo. Mahirap talagang paalabin, 2 pirasong kahoy. Mahirap, mga kapatid. Eh minsan, dumating ako siya, hindi raw darating. Idi sulod na lang. Mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. After how many years? Ngayon, 3 bayan na lang ng Sorsogon ang walang UPC. Pastor. At hindi namin inaasahan na may Bible School student from Baguio na pupunta roon. Maliban na lang kung yun ang sabi ni Lord. Kaya ang ginawa namin, we produce young people in the church. Amen. Para ilagay sa mga bayan-bayan. Mahirap gawin mag-isa. Pero nung kalaunan, may mga kasama ka na. Mga kapatid. Kaya sa ministry, huwag kang nakadepende sa kasama. Kung mayroon ka mang didependihan na kasama mo, Diyos lang. Amen? Pero yung mga nangako sa'yo, alam mo, classmate, pag nandun ka na, padalhan kita monthly. Maraming nagsabi sa akin yan. Hanggang ngayon, di ko alam kung buhay pa sila. Don't trust the promise of man. Trust in the promise of God. Amen. Sa Diyos, yung pangako ng Diyos, mga kapatid, yun ang kailangan nating seryosohin. Yun ang ating pagbubulayan. Ang pangako ng Panginoon, He will never leave me nor forsake me. He will be with me even unto the end of the world. Amen. Praise God. So mag-expect tayo ng mga bagay, mga bagong bagay. Kasi ngayon sa mundo ng technology, lahat ay pwede nang ipaliwanag, lahat ay pwede nang gawin, lahat ay simple na, lahat ay pwede nang padaliin. Pero mga kapatid, pagdating sa worship, mano-mano po ito. Amen? Ano man ang pakiramdam mo sa ministry, lalo na sa mga Bible School student, hindi pare-parehas ang pakiramdam. Masaya ka, masipag mag-evangelize pag may allowance na dumating. Di ba? Makakapag-Jollibee ka kahit papano. May nakausap kang 3 piraso. Nagutom ka, Jollibee. Kapatid. Pero sometimes wala. Ha? Masaya tayo dapat na ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Yung mga supporter sa church, i-bless kayo ng Panginoon. Di ko alam kung sino yung mga financially supportive sa church. May mga time na hindi man ma-recognize ng tao yung ginagawa nyo. Ano ba sabi ng Bible? Gawin mo yung ginagawa ng kabilang kamay mo. Hindi na malaman ng isang kamay. Huwag kang maghanap ng recognition. Hayaan mong ang Diyos ang makarecognize. Dahil time will come. Kagaya ni David, kahit anong pakiramdam ni David, ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Sinasantabi niya ang kanyang personal na damdamin, magampanan niya lang ang pinapagawa ng kanyang ama. Nakita ng Diyos yun. Sabihin mo sa iyong katabi, nakikita ng Diyos. Yung ginagawa mo para sa Kanya. Hindi man yan makita ng iba, pero pag nakita ng Diyos yan, amen, magugulat ka na lang isang araw. Ipapasundo ka sa bukid, oy, umuwi ka raw! Bakit? Ambot. Ewan. Ba't ako pinapauwi? Ha? Alam nyo, pag pastol ka ng hayop, pati amoy mo, bago po ako naging pastor ng tao. To be honest. And I'm proud to say that. Pastor po ako ng kalabaw.
At sa pagpapastol ng kalabaw, di mo maiwasan. Dahil halos lagi kang nandun sa kalabaw. Ang amoy mo, kalabaw din. Amen? Kasi ine-enjoy mo eh. Iyayakap-yakap mo yung inaalagaan mo. Ha? Kaya noon, pag umuwi ako sa bahay, sabi ni Mama, ano ba yung amoy mo rin? Amoy kalabaw. Eh, siyempre yun ang trabaho ko. Yeah? Kung mahal mo ang ministry, amoy mo pa lang, ministry na. Totoo yun. If you love what you're doing, yun ang magiging identity mo. Malayo pa ako, amoy na ako ng nanay ko. Bakit? Masaya akong nagpapastol sa kalabaw. Ang hindi ko alam, ito, nakatayo ako sa ulan nyo. Minsan, hindi ko ito napanaginipan. Mga kapatid. Pero kapag sumunod ka sa Panginoon, you cannot imagine kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. By faith, yan ang aming testimony sa ministry. Nung nauso yung mga sideline sa mga pastors, mga kapatid, muntik na rin ako kasi pakiramdam ko, ako na lang ang naiiba. Para bang piliin ang naiiba. Pero hindi ko talaga feel na mag-sideline. Sabi ko sa mga kasama kong pastor, okay yan, ipag-pray ko kayo dyan, napagpalain kayo. Pero huwag nyo na ako isali dyan. Dahil di ko talaga feel, di ko kaya. Yeah. But I respect you, I pray for you. Yan. So mga kapatid, by faith kami. Nung nagkapangasawa na kami, ito ngayon. Sabi ng demonyo, tingnan natin. Nung nabuntis na, nag-iisip na, Panginoon, anong sideline ba ang maganda? Pero sa isip lang naman. Nagsimula lang, kasi pag binata, gutom kong gutom, fasting kong fasting. Kaya nagministra ako, 4 years binata ako. Ang pananaw ko sa buhay, kung magugutom ako sa ministry, magutom ako mag-isa. At least wala akong may dadamay. Yan. Kaya niligawan ko si Pastora after 4 years sa ministry. Yan. Nung tinanong ko siya, handa ka rin bang magutom? Sabi, ano? Abay, ang bilis tumango ang daraw. Di bali saging, basta loving. Eh di mag-unggoy-unggoyan tayo niyan. So I'm so blessed mga kapatid. Lumaki siya, nasagana ang buhay, pero di ko siya naringgang magreklamo nung nakaranas kami ng hirap sa ministry. Amen. At doon mga kapatid, yung testimony. Sabi ko, Panginoon, ba't mo ako dinala sa bundok? Wala man akong nakitang pastor dito na blinis mo, Panginoon. Gusto ko lang maging honest sa Panginoon. Wala talaga akong mahagilap na reference, pastor. So nangusap ang Panginoon, anak, kung wala kang nakita, pwede mo naman makita yon magsimula sa iyo. Pero parang di pa rin ako naniniwala. Mga kapatid. Kasi, di ba tayo, lumalakas ang loob natin pag may mga reference tayong, di ba? May mga reference tayong naisip, ay si ganito, pinagpala, galing sa matinding hirap. Wala akong ganun maalala. Even my father, mga kapatid, nung namatay si Papa, grabe ang sakripisyo niya sa gawain. Pero namatay ang tatay ko na hindi niya po natikman yung mga pinag-pray niya na blessing. Yung simbahan namin, nakaganito. Parang, alam niyo ba yung Leaning Tower of Pisa? Ano? Ang kaibahan nun, hindi bumabagsak. Yung sa amin, nakaganon, nung bagyong milenyo, bumagsak na talaga. So mga kapatid, nakipag-deal ako sa Panginoon. Lord, parang hirap naman paniwalaan ng promise mo kasi kung titingnan mo sa surface, di ba? Kaya nga hindi mo ma-encounter ang Diyos, gamit lang ang paningin. Yung sense of sight, titingin ka sa surface, walang mayamang tao doon sa lugar namin. Mga kapatid,
walang negosyante kasi paano magninegosyon tayo? Ang dami rebelde doon. Ha? Magkaroon ka ng konting tindahan, hihingian ka. Walang asinsadong mga tao roon. Kung may asinsado man doon, imposible ring makonvert sa panahon na yon. But I talk to God in prayer, Lord, ano bang gagawin mo sa akin dito? So yun po, nireveal ng Panginoon. Kaya sa mga magpapastor, huwag kayong mamili ng lugar. Obey your pastor. Kung ano ang sabihin ng pastor mo, kahit hindi mo feel, regardless kung ano ang pakiramdam mo, basta ginamit ng Diyos ang pastor mo, obey your leader. Amen. And enjoy. Kasi ang iba, umuobey nga, hindi no, masaya. Ang blessing ay nasa kagalakan sa paglilingkod. Amen. Nung kami bagong kasal, mga kapatid, ang pagkain namin ay lagi lang umaabot ng, ngayon ko na lang sasabihin, kasi ngayon, hindi na naman ganon. Masarap ikwento pag tapos na. Pero nung kasalukuyan, bawal magkwento. Ayaw kong nagpapaawa sa member. Hindi nila alam yon. Ang pagkain namin lagi lang umaabot ng Miyerkules. Paano kami mag-survive hanggang Sunday? It was God's provision and miracle. Mga kapatid. So natutokso na ako, magsasidlin na ako kasi Webes bukas wala tayo mag-evangelize bukas. At may blessing kapag sinunod mo ang kalooban ng Panginoon. Kaya sa panahon, mga kapatid, na may kahirapan sa buhay nyo, lalo nyong ikarir ang pagsunod. Dahil doon tayo ginigrade ng Panginoon. During testing time, graded. Sino may mga teacher dito? Sino ang teacher dito? Pwede bang magtaas ng kamay kung may guro dito? Mamimigay ako ng 1,000. Ay, dumami. Okay. During exam, lahat ng kilos, galaw ng estudyante during exam, pastor, ay graded. Kaya kung kayo ay nasa testing period, gandahan natin ang ating galaw. Gandahan natin ang ating mga attitude dahil graded yan ng Panginoon. Naalala ko nung ako ay high school, mga kapatid. Hindi po ako katalinuhan. Ha? Nakakapangupya din minsan. Ha? Ha? Hindi ako matalinong tao. I admit that, mga kapatid. Nung exam time na, marami akong absent. Pag marami kang absent, ikaw ang pinakakabado at maaligaga. Ha? Kung hindi mo makuha sa matalino, gagamit ka ng matalinaw. Lahat ng estudyante, kaway-kaway. Magsisi na lang kayo. Ha? Di, absent ako. Pagbalik ko sa school, exam. Ay, napakahigpit ng aming teacher. Wala siyang imik sa likod. Exam time. Bawal na maingay. Kasi gigradean kayo. Di ba pag hindi ka nga pumasok ng ilang araw, tapos pagdating mo, exam, alang na mag-hallelujah, praise the Lord ka lang. Wala pa ako nun sa Panginoon. Talagang gagawa ka ng paraan. Sumigaw yung teacher ko sa likod, Rosare, -5. Nung nag-check na ng papel, ang tama ko lang pala, 4. Wala rin! Anong punto ko? Pag kayo ay nasa ilalim ng testing, gandahan nyo mga kilos nyo. Gandahan natin ang attitude natin. Kapag tinetest ng Panginoon ang pananampalataya mo, ipakita mo ang right attitude mo dahil pwedeng mabawasan. Nabiktima ako, Rosary, -5. 4 nga lang ang nakayanan kong sagot. Minaynusan pa ako ng 5. Wala talaga.
Minsan may mga kapatiran din na ganyan. Kaya ka laging hirap na hirap. Dahil during testing time, hindi tama attitude mo. Mareklamo ka, aligaga ka, palipat-lipat ng church. Minunawaan ba kayo mga kapatid? O sino dito ang nasa testing moment ng buhay? Ipakita nyo sa Diyos ang tamang puso, tamang attitude. Kasi baka maawa pa, yung zero ka na nga, pero naawa ang teacher. Dagdagan ko nga ito, kawawa naman to. Mabait ito! Ha? Eh kung ang mga teacher natin na terror, may habag, may awa. Kaya nga mayroong grade na ang tawag ay pasang awa. O anong puhunan doon? Awa! Ha? Kung sa tingin mo, hindi mo makakaya si Lord sa talento mo, daanin mo sa awa. Lord, wala akong talent para i-offer sa iyo. Pero magtatapat ako sa iyo. Regardless of my situation, I will worship your name. Our God is merciful God. Amen. Pag nakuha mo ang awa ng Diyos, daig mo pang 100 sa exam. Amen? Sabi ko sa tatay ko, kasi yung tatay ko, sabi niya, yung mga kapatid ko kasi matatalino, and proud naman ako sa kanila. At to be honest, hindi ako nainggit. Sabi ng tatay ko, Badaw Randy. Pag sinabing Badaw, ano ba yan? Ha? Di man lang ako makaakyat sa stage pag ikaw. Honestly, hindi ako na-hurt doon. Tinetake ko siya positively. Ay ko pa, pwede naman tayo umakyat bukas. Ano bang problema kung bukas? Oh, kahit magtagal, sila nga, ang bibilis, pinababa agad eh. Eh kung bukas tayo aakyat, kahit maghapon tayo rito. Yan yung mga situation sa buhay kayo that is beyond my control. Mga kapatid, matatalino yung mga kapatid ko. Except me. Kaya mga kapatid, nagtataka rin ako at nakikinig kayo sa akin. Ha? At napapatawa ko pa kayo. Ha? So it's only by the grace of the Lord. Kaya wag tayong dumipende sa feelings. Nagbabago ang feelings. Ha? Eh, iba nagtatampo na sa kasintahan, ibang-iba ka na nga. Feelings mo lang yan. Ha? Pakiramdam ko, nag-iba ka. Eh, ako pa rin yun. Ha? Hindi ka na sweet. Eh, gurang na tayo. Ha? Matanda na tayo. Ha? Huwag tayong dumipende sa feelings. Kasi ang pakiramdam nagbabago. Pero ang Diyos, hindi nagbabago. Our God, the Lord Jesus Christ, He is the same yesterday, today, and forever, no matter how you feel. He is working. Amen. May mga panahon noon sa ministry na parang pakiramdam ko, ang purul-purul ko na walang nababaptize, Panginoon. Pinaparamdam kasi sa akin ng Panginoon, kung may nababautismuhan man, it's not about you. Kaya minsan, mapafrustrate tayo. Panginoon, nag-crusade kami, gumastos. Wala. Nag-preach ako, nagbuga na ng apoy yung pangangaral ko, Panginoon. Ha? Halos lumutang na ako sa ere sa kaka-preach. Walang nagpabaptize. Tinuturuan ka ng Panginoon magpakumbaba. Ha? Kung may magpapabautismo man, it's not about you. It's about the Lord. Nung ako ay worker, mga kapatid, baka ma-encounter nyo to. Si pastor, laging ako ang binabala niya pag may mga dying people na naipagpipray. Oh, pumunta ka doon sa PGH, hanapin mo itong pangalan, di mo na yan makausap. Basta hanapin mo lang yung pangalan na ito, ipag-pray mo yan. Sino kasama ko? Ikaw lang, samahan ka ni Lord. Ba't si Lord lang? Hanap ako sa PGH. Ang dami na,
Wala kang makausap doon. Puro dying people. Nahanap ko lang yung pangalan. Pinasuot ako ng gown. Pray ako doon, Panginoon. Gagaling pa ba ito, Lord? Malapit nang tumuwid yung... Ano ba tawag doon, ma'am? Yung heartbeat. Buti pa si Tori, may heartbeat na nararamdaman doon sa ilalim ng lupa. Pray ako, Panginoon. Pagalingin mo po. I rebuke sickness, cancer in Jesus' name. Excited ako. Panginoon, uwi na ako. Bago pa ako makarating sa bahay, tumawag na yung kamag-anak. Pastor Roland, malungkot po na balita. Pagkatapos ni Brother Randy ipag-pray, namatay po yung nanay ko. Lord! Hindi lang yun nangyayari isang beses. Mayroon na naman dying people. Ako na naman ang pili ni Pastor. Mayroon na naman kapatiran. Sa Jose Reyes, puntahan mo ito. Ako uli. Sigurado ka? Sige, sunod ako sa pastor ko. Pray naman ako doon. Kinabukasan, excited ako. Kumusta na yung pinag-pray? Namatay daw kagabi. Strike to ka na, Lord. Pangatlo, wala na sa ospital, sa bahay. Pinag-pray ko, puntahan mo ito, kapatiran. Nasa bahay lang to. Hindi gaano malala. Ay, excited ako, hindi gaano malala. Baka lagnat-lagnat lang yan. Pray ako with confidence. Panginoon, okay to, nakakausap Kumusta po ang pakiramdam nyo? Ay, okay lang naman po. At okay, pray tayo. Pray. Naku, kinabukasan, dinalaw ko kinabukasan, may tulda na. Lord, ikaw ba yan? Ito ngayon, yung co-worker ko nilagnat. Wala si pastor. Sabi ko, halika, ipag-pray kita. Wag na. Okay na. Pati ka manggagawa ko, ayaw na magpa-pray sa akin. Sunod na linggo, sabi ni pastor, ipag-pray mo ito. Sabi ko, gusto mo ba mamatay din yan? Wag na ako. Wag mo ipilit. Di ako para dyan. Doon lang ako sa buni-buni. Mga allergic sa skin. Okay na ako doon. Pero yan, kung gusto mo pa mabuhayan, wag ako. Sabi ni pastor, ipag-pray mo lang kasi nananampalataya ka naman sa prayer. Kung yan namatay, di mo kasalanan. Buti nga ata namatayan kasi baka pag nagaling yan, magyabang ka. Ay parang ganun nga mangyayari. Mga kapatid, gaano man tayo gamitin ng Diyos, kailangan lagi tayong nagpapakumbaba. Sabi ng Panginoon, sa mga alagad, humayo kayo. Tapos excited yung mga alagad. Panginoon, pati mga demonyo, demonyito, demonyita, nagsisuko sa amin. Galing namin, Lord. Sa pangalan mo, sabay ganun. Pero nauna na ang yabang. Ano sabi ng Panginoon? Huwag yan ang ikagalak nyo. Okay yan. Ang mas ikagalak nyo, kung ang pangalan nyo ay nakasulat sa langit. Thank God for the miracles. But even without miracles, He is still our God. Amen. Thanks God for the blessings. But even without financial blessing, He is still our provider. Siya pa rin ang Diyos. Hindi dapat nagbabago ang pagtingin natin sa Panginoon dahil lang sa mga iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. Diyos siya sa lahat ng panahon. Amen. Makita mo man o hindi ang kanyang ginagawa, may ginagawa siya sa buhay natin. Amen po? Praise God. Kasi minsan nililihim na lang ni Lord ang ginagawa niya para hindi na, minsan pag nauna na ang kwento natin, hindi tuloy natutuloy.
Tingnan mo si Joseph. Sa ka-excitedan niyang ikwento ang panaginip niya. Kung may dream kayo, this is my advice. Suluhin nyo lang muna yan. Kung ayaw nyo maihulog sa balon. Because people who don't have that kind of dream will hate you. Di ba? Kaya yun din ang na-realize ko. Huwag mo na magkwento. Ha? May pangarap ka? O, suluhin mo. Total, di mo pa naman nagagawa. Just pray. Kasi ito si Joseph, excited siyang, siguro akala niya, matutuwa sa kwento niya. Eh wala man silang ganung maikwento. Eh di nagalit, nalamangan. Ihinulog siya sa balon. Kaya kung mayroong plano ang Diyos sa buhay niyo, may pangungusap ang Diyos sa inyo, do it secretly. Amen. Kasi hindi sana maiuhulog si Joseph sa balon kung hindi siya nagkwento ng kanyang panaginip. Nakuha niyo yung point? Ayan. Di ba? Sa Bible school noon, yung mga magaling magkwento, hindi man tuloy naging pastor. Amen. Pero yung mga tahimik lang, gumagawa ng kwento by experience. Amen? No matter how you feel, God is working. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, may problema ka sa asawa, may problema ka sa anak, huwag magpa-apekto sa pagpupuri. May problema ka sa business, don't allow your problem to hinder you from worshiping the Lord. Because kahit may problema ka, Diyos pa rin siya. Amen. Ano man ang sitwasyon mo, siya pa rin ang Diyos na nagsabi, sambahin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. Sabi ng Panginoon, ang alipin ba ay pinasasalamatan ng Panginoon kung napagod siya sa paggawa? Hindi. Ginawa niya lang ang kanyang tungkulin. Amen? At ang Panginoon hindi rin mahilig mag-explain. Di ba tayo minsan, pag may di tayo naintindihan, ipopost pa natin, bakit naman ganun? Please explain. Ha? Di ba? Mga tao ganun eh. Mahilig sa explanation. Pero nung tinawag ng Diyos si Abraham, may explanation ba? Ha? Panginoon, saan ba tayo pupunta? Sabi ng Panginoon, basta iwanan mo yung mga kamag-anak mo. Hindi ang kasama sa plano ko. Nag-explain ba ang Panginoon kay Abraham? Never. Kasi ang gusto ng Diyos, manampalataya ka lang. Kung sa mundo, to see is to believe, sa Diyos baliktad. Believe first, then you will see. Amen. Without faith, your talent is nothing. You cannot please God sa pamamagitan lang ng ating ability. But when you kneel down and pray and worship the Lord, Lord, kahit ikaw na ang pinakamahinang Kristiyano, when you kneel down and pray and worship the Lord, nanginginig ang kaharian ng dyablo sa isang inakala niyang mahina siya, pero humihingi ng saklolo sa ating Panginoon. Amen? Si Job, kilala natin si Job. Maganda ba ang naranasan ni Job? Sa una, maganda. Pinagpala siya, mga kapatid. Kaya love siya ng asawa niya. Kaya kayo mga young people, mag-ingat kayo magpili. Ha? Mas maganda na yon, nagmahalan kayo na nasa kahirapan pa kayo. Kasi marami ngayong picking, I love you. I love you because mayaman ka. I love you because ang pag-ibig ng Diyos sa atin, I love you despite of. Sa kabila ng minahal tayo ng Panginoon. Sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat, minahal tayo ng Panginoon. Pero sa mundong ito, maraming peke na pag-ibig. Mahal kita dahil, mahal kita because. Pero ang Diyos, mahal kita sa kabila ng ginawa mo, sa kabila ng pagkukulang mo, sa kabila ng kasalanan mo, minahal ka ng ating Panginoon. Kaya kung meron man tayong aasamin ngayon na matanggap na pag-ibig, walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos.
Hallelujah! Praise God. Sa ministry, may mga panahon na para bang ang Diyos ay tahimik. Kapatid, na kahit manalangin ka, ang prayer mo parang nakarating kaya yon? Nadinig kaya yon? Naranasan nyo na yon, nag-pray kayo, pero pakiramdam nyo, pagkatapos nyo mag-pray, parang di kayo nag-pray. Feeling lang yon. No matter how you feel, just pray. Just talk to Him. Kahit sa mga panahon na tila silent ang Panginoon. May mga panahon na mahirap ma-revive. Naranasan nyo yon? Just continue to worship the Lord. Panginoon, ikaw pa rin yan. Kahit hindi ko gaanong ramdam sa ngayon. Baka may mga ulap lang, kaya hindi ko makita ang araw. Amen? Ngayon, maulan. Nakikita ba natin ang araw? Kanina umaga hindi. Nasisilaw na ako. Kaya irrelevant na yung sample ko. Kahapon, nakita ba natin ang araw? Hindi. Masasabi nyo bang walang araw kahapon? Mayroon. Sa likod ng mga ulap. Minsan may mga ulap lang kasi ng problema tayo eh. Ulap ng kahirapan, ulap ng karamdaman, pero wag mong isipin na walang araw dahil may ulap. Andyan lang yan. Ganon din ang Panginoon. Minsan dahil marami kang mga kagulumihanan, frustration, depression, parang hindi mo feel ang Panginoon na naandyan. Kaya kahit nasa church ka na, parang untouchable pa rin. Ang pakiramdam mo when it comes to worship, just worship the Lord. In the good time, praise His name. In the bad time, do the same. Kasi ang Diyos natin hindi naman nababawasan dahil may mga sitwasyon tayong hindi komportable. Siya pa rin yun. At isa yan sa mga deception ng kaaway na ipaisip sa'yo, parang tulog ang Diyos nyo. Parang hindi siya active ngayon. Meron bang inactive na Diyos? Aktibo siya lagi. Kaya lang dahil nababalot tayo ng mga damdamin na kung ano-anong pakiramdam, parang ulap yan na hindi natin maramdaman yung direct heat of the sun. Pero andyan ang araw. Kailangan lang hintayin mo na lumipas ang ulap. Ganon ang Panginoon. Kahit anuman ang sitwasyon mo ngayon, He is still God. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Pwede ba tayong tumayo sa pagkakataong ito? Hallelujah. I can feel the presence of the Lord. Kapatid, di kita kilala, pero kilala ka ng Diyos. Kapatid, hindi ko alam ang sitwasyon mo, pero alam ng Diyos. No matter how you feel this morning, God wants to revive your spirit. Nais ng Diyos na ikaw ay palakasin. Nais ng Diyos na ikaw ay pagtagumpayin. Huwag kang tumingin sa mga surface lamang ng buhay. Tingnan mo ang pangako ng Diyos na hindi Kanya iiwan at hindi Kanya pababayaan. Pwede ba tayong lumapit sa altar, mga kapatid? As I open this altar for our brethren, if you want to be revived, siya pa rin ang Diyos. Hindi siya nagbabago. Hindi siya kumukupas. May mga sitwasyon man sa buhay mo that is beyond your control. He is still your God. Siya pa rin ang Diyos na hindi nagbabago. Na kapag nanalangin ka, tumawag sa Kanya, He promised that when you call upon His name, He will answer you. Ramdam mo man o hindi, purihin mo lang ang Panginoon. Si Job, ang daming pasakit na naramdaman. Namatay ang mga anak niya. Naubos ang kayamanan niya. Nagkaroon pa siya ng matinding karamdaman mula ulo hanggang talampakan.
Sapat-sapat na sana yon para idahilan ni Job, para hindi na manalangin at para hindi magpuri sa Diyos. But when Job realized those things happened to his life, he bowed down and worshiped. Hinapak niya ang kanyang kasuutan. Regardless kung ano man, Panginoon, ang nararamdaman ko, Ikaw ang Diyos na nagbigay. Ikaw din ang Diyos na mag-aalis.